Tinalo ng Los Angeles Lakers ang Golden State Warriors sa kanilang huling laro sa score na 118-108 na naganap sa Chase Center Arena. Isa sa pinakamahalagang dahilan ng kanilang panalo ay ang tagumpay ng Lakers na mapigilan si Steph Curry na makapuntos sa second half ng laro. Sa post-game interview, tinanong si LeBron James kung paano nila nagawa ito at nakakatuwa ang naging paliwanag nito. Ayon kay LeBron, umasa lang daw sila na magmiminti si Steph. Kahit na sinong tao raw ang ilagay mo sa harapan niya, umasa ka na lang na magkakamali siya. Kahit gaano pa raw kaganda ang depensa mo, si Steph ay kilala bilang isang player na kayang gumawa ng puntos anuman ang sitwasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi gumana ang kanyang mga tira sa second half. Siya ay nagminti sa lahat ng 8 tira pagkatapos ng halftime. At ito ang unang beses sa kanyang buong karir na gumawa siya ng ganito karaming tira ngunit walang naipasok. Natapos si Curry sa laro na may 13 points, 1 rebound, 9 assists at 2 steals laban sa Lakers. Isa ito sa mga pinakamalalang laro niya ngayong season. Habang si LeBron ay hindi masyadong detalyado tungkol sa game plan nila, mas naging malinaw naman ang paliwanag ni Lakers head coach JJ Redick tungkol dito kung bakit naging scoreless si Steph sa second half. Ginawa raw nilang manatili sa harapan niya, nakataas na kamay at pinilit siyang hindi bigyan ng espasyo. Maganda raw ang depensa nila on and off the ball. Sa dalawang magkasunod na laro, ipinakita raw ng mga players ang disiplina sa game plan at ang mataas na antas ng execution. Sa kabilang banda, tinanong din si Curry tungkol sa nangyari sa second half at ipinaliwanag niya kung paano sila nahirapan sa depensa ng Lakers. Ayon kay Steph, unang-una, kailangan daw niyang maglaro ng mas maayos. Meron siyang ilang magagandang tira pero sinusubukan silang i-funnel sa crowd. Ginamit ng Lakers ang haba at laki nila at iyon ang naging hadlang sa kanila. Sa kanilang laro, hindi raw niya nagawa ang dapat niyang gawin. Mahirap daw talaga para sa kanila ang manalo. Kailangan daw gumawa ng adjustments, hanapin ang espasyo at ipasok ang mga tira na dapat ipasok. Dito, malinaw na kinapos ang Warriors sa tamang adjustments at hindi ito magandang sinyales. Kahit na madalas na nakakahanap si Curry ng paraan para maka-adjust, sa gabing ito, tila wala siyang magic touch. Tulad ng sinabi niya, hindi mananalo ang Warriors sa maraming laro kung maglalaro siya ng ganito kahina. Dahil dito, bumagsak ang record nila sa 22 win, 23 loss ngayong season. Habang patuloy na bumababa ang performance ng Warriors, kabaliktaran naman ang nangyayari sa Lakers na nanalo ng 5 sa kanilang huling 6 na laro para maabot ang 25-18 record ngayong season. Si LeBron James ay nagpakita ngayon ng magandang laro laban sa Warriors. Nagtala ng 25 points, 5 rebounds at 12 assists. Bagamat hindi ito ang pinakadominanting performance niya, hindi naman ito kinailangan dahil nangibabaw si Anthony Davis sa laro. Si Davis ay nagtala ng 36 points, 13 rebounds, 3 assists, 3 steals at 1 block. Bukod sa solidong kontribusyon ni LeBron at Davis, ang game plan ng Lakers ang nagdala sa kanila sa panalo. Nagpapatunay na isa silang seryosong contender sa Western Conference ngayong season. Sa isa sa mga pinaka-aabangang matchup ngayong season, inaasahan ng mga fans ang mas dikit na laban sa pagitan ng dalawang NBA icons. Pero sa gabing ito, malinaw na ipinakita ng Lakers ang kanilang dominance at pinigilan ng Warriors sa maraming aspeto ng laro. Ang laban na ito ay isa na namang epic na kabanata sa rivalry ni LeBron James at Steph Curry. Ang susunod na laro ng Lakers ay kontra naman sa Charlotte Hornets. Bukas, nagaganapin naman sa Spectrum Center. At makakaharap naman ng Golden State Warriors ang Utah Jazz sa Miyerkules. To Wiggins. Wiggins steps back, three-pointer at the buzzer! Wiggins nails it!